magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angelis for 11, ang inyong paglingkod na maghahatid po ng mensahe at mensahe mula po sa Divine at sa ating Holy Spirits. Okay, and from your ancestors, ganyan, no? So, kuha po tayo ng mensahe para po sa inyo. Ngayon po is, actually, meron po akong isang pasyente ngayon na talagang medyo, ay, nako, durog na durog po ang puso ko. Grabe. Grabe ang pahirap. Grabe ang hirap na dinadanas na ngayon. Hoping po na nag-ask din ako na prayer sa inyo dahil magpupunta po sila. Nag-visit po sila dito. So, kailangan ko rin po ng inyong prayers para po mapagaling natin ang ating kapatid na kailangan po ng tulong at kagalingan. Okay, so now is nais ko po muna magpasalamat. Gusto ko magpasalamat sa lahat po ng mga subscribers, sa mga new subscribers, no, and sa mga patuloy po na tumatangkilik ng ating YouTube channel. Ako po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo. Sa mga nag-like, sa mga nag-comments, sa mga nag-share, maraming salamat po. And para naman po sa mga baguhan na nandito po ngayon, ito po is more on spiritual po tayo. Na minsan po is nakahaluan po ng love reading sa ganito po, sa isang reading. I mean, pagka spiritual po tayo, minsan po may sumisingit po na love. Pero minsan po talaga is nagla-love reading po tayo. Okay? So, ako po nais ko rin po magpasalamat. Okay? So, wait lang po. May message lang po. Okay. So, resume po tayo. Okay, so, yun nga po, isang client po, gusto po lang po ako makausap dahil makaresonate daw po siya sa ating reading last time. Okay, so now is, wait lang pa. Iniisip ko po kasi kung tama na po tong cards na nakaprepare ngayon or magdadagdag pa po ako. Pero may nakaprepare pa naman po ako dito yung reading ko din po na pinagpilian nyo kahapon, yung pile 1 and pile 2. So, messages from the universe and messages from your ancestors or spirit guides. Okay. So, now is, tingnan po natin kung ano po yung lalabas ngayon. Pero this is more on spiritual. We have 1 tarot card and the rest are puro oracle cards na po. Okay. So, mag-start na po tayo. By the way, doon po sa mga nag-avail po ng amulets, no? Maraming salamat po. And also doon sa mga bumili po ng langis. Okay? Maraming salamat po. And now is mag-start na po tayo, no? Mag-pray po muna tayo. Kailangan po natin ng prayers. Sobra. Kailangan po natin to. Okay? Panginoong Diyos Ama, So Kristo Ama, ako po ay narito muli sa inyong harapan. Ako po ay nananalangin kasama po ng aking mga subscribers, viewers, followers. Ako po ay sa kasama ko po sila, na kami po ay nananalangin sa inyo, na kami po ay inyong samahan, bigyan po na napakalakas sa proteksyon na magagaling po sa inyo para po makapagbigay po ako ng mensahe at matapos pa nila ang video na ito na hindi po mensahe na ihahatid po sa kanila. Ako po yung nananalangin para po sa amin lahat na kami po ay bigyan po ninyo ng napakalakas na proteksyon laban po sa atake ng mga kalaban. Ilayo po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang po klase ng karamdaman at tukso. Bigyan po ng kagalingan ang mga taong humihingi po sa inyo, lumalapit po sa inyo, nagmamakaawa, na sila po inyong dinggin sa kanilang panalangin para po sa kanilang kagalingan. Ako po yung nananalangin, lalo na po sa mga lumalalang karamdaman. Naway sila po inyong dinggin at pagbigyan sa kanilang kahilingan.
ako po'y lumalapit na rin po sa inyo at nakikiusap na sila po'y inyong hipuin para po sa kanilang kagalingan. Ngayon po, ako po ay naririto, humihingi po ng mensahe sa inyo. Naway ako po ay inyong kalugdan, pagbigyan, para po bigyan niyo po ako ng lakas or talas ng pandinig para po makarating po sa kanila ang mensahe na manggagaling po sa inyo. Napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu, Diyos Ama sa langit. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, pray na po tayo. Ay, pray. Ano na po tayo? Start na po tayo. So, kukuha po na muna ako ng card dito sa ating dudukot na lang po tayo ng dudukot ng card dito lang po. Ay, hindi po pala ako wait lang po. Meron ako nakalimutan na isang kailangan ko po mag-burn din ito eh. Wait lang po. Okay, so ayun nga po, syempre po kailangan medyo ano po tayo. Yesterday po kasi nag-upload ako, no, medyo antok po ako nun eh. Ay, hindi po medyo antok, talagang babagsak na po ako. Kulang na lang po talaga magbasa ako ng nakapikit. Talagang antok na po ako nun. So, ngayon po inag-aagahan ko na po. Actually kasi, yesterday, kasi nga po is Friday, so, nagtapos po ako sa mga ritual and baklasan na rin. Alam nyo, syempre pag gano'n, talagang ang lakas makadrain din po, no? And hanggat maaari nga po, dapat inuna ko po ang reading bago ang baklasan or ritual para may lakas po ako. Eh, ang nangyari po kagabi, habang nagbabasa ako, parang kulang na lang. Alam niyo yun, third eye ko na lang po ang gagana para lang po makapaghalit ng mensahe sa inyo. Kaso, ay, talaga po nilabanan ko lang po talaga at kagabi. Wait lang po, ayusin ko lang. Para maluwag po ako dito sa aking table. Tabi ko muna ang aking nail phone. Ayan. Okay, so start na po tayo. So, siguro mag-start po muna tayo sa oracle. Sa tarot pala, sorry. Ay, wait. Baliktad. Okay, so wala po tayong reverse. Upright po tayo na upright. Kahit po may bumagsak po na reverse, i-upright po natin. Ayoko po muna ng mga negative. Okay, wala po muna negative dahil Christmas. Christmas is coming. Ilang days na lang. Naku, tuwa ang mga chikiting patrol. Tuwa ang mga bunaknak. Bunaknak means anak. Okay, so ayan. Okay. Ay, naku. Tingnan natin kung ano ang mensahe. Okay, para sa inyo collective. Tingnan natin kung ano ang ibibigay sa atin na mensahe ni God, ng inyong mga ancestors, mga gumagabay po sa inyo. No, hindi po tayo ng mensahe. Okay. Para po, maging maganda po yung reading natin. Okay, so first card. 8 of Cups. Okay, so andito yung talagang pagod ka na, no? Hirap ka na rin. Na talagang andun yung talagang nag-walk out ka na. Or parang gusto mo na sumurrender. Pero dito, kita ko dito na halos sumurrender ka na, no? Parang sumurrender ka na rito sa parang, alam mo yung kung ano man yung tinatahak mo ngayon o ano man yung pinagdadaanan mo ngayon sa buhay. Parang gusto mo nang bumitaw. Gusto ko nang ganun. Kala nyo kakanta ko. Kala nyo bibirit ko yun. Wait. Okay, so mayroon bumabang 3 cards pero dito po muna tayo. Kukunin ko po lahat yan. Okay. So, we have the death card. Ang bilis ha. Parang yes or no lang to ha. Or nandun muna siya sa no, then meron na agad na sagot na yes. Okay, so dito sa 8 of Cups, sinasabi na, diba, ito yung first card natin, no, which is yung 8 of Cups, no, ayan. So, talagang andun yung talagang halos gusto mo nang sumuko or talagang andito ka na sumusuko ka na. Dahil sa hirap na pinagdadaanan mo sa buhay ngayon, maybe down na down ka,
nangangapa ka ngayon sa pinansyal, or worst is na andito yung merong kakaramdaman na hindi maganda, na malala, na alam mo yung parang gusto mo na talagang kesa mahirapan ka, parang alam mo yung to the point na sinurrender mo na yung sarili mo kay God, which is isang napakagandang decision mo sa buhay yun, na sinurrender mo na yung sarili mo kay God. Kasi diyan natin malalaman, pero hindi mo pa time, no? I think meron pang ibibigay sa iyo si God na another chance to live, kasi marami ka pang pwedeng gawin, no? Marami ka pang gagawin, no? So now we have the death card, meaning dito is, alam mo yun, magkakaroon ka ng transformation into positive to, ha. Kasi kumbaga dito is iniwan mo na no? Iniwan mo na, sinurrender mo na kung ano man yung mga tingin mong pabigat sa'yo, no? And at the same time, andun yung tinalikuran mo na rin yung parang mga struggles mo sa buhay, or yung mga past attitudes mo, mga ganyan. Pwedeng dati pasaway ka, maybe black sheep ka before, yung mga ganyan, pero sinurrender mo na yung ganon, no? So now is andito na yung death card, which is sinasabi na talagang meron ng endings, no? Pero dito is andun yung magta-transform ka, and andito rin yung sinasabi na kung meron man sumasalbahe sa'yo sa mundo ng spiritual, no, is andito yung talagang lagapak na lahat yan, down na yan. Okay? So down na yung mga yan, dahil alam mo dito is hindi hahayaan ng Panginoong Diyos Ama ang ikaw ikaw ay yung magdanas ng ganyan. Hindi mo deserve ang dumanas ng ganyang parusa, no, ng ganyang sitwasyon sa buhay. Naghihirap ka man dahil sa pinansyal, or naghihirap ka sa health mo, naghihirap ka dahil sa trabaho mo, hindi mo deserve yan. So dito is magkakaroon ng endings yan. So ito kasi is papalapit na end ng taon. So maybe sasabay yan. So may iwan yan ng 2023, then panibagong buhay tayo ng 2024. Okay? So sinasabi dito ng end of this year, no, is hanggang dito na lang yan. Hindi mo yan babaunin, hindi mo yan isasama sa year 2024. Okay? So let's see kung ano pa. Ay, meron na pala dito. Sorry. Okay, so ito muna nakataon. Okay, so we have the Queen of Wands, no? So sinasabi dito na kailangan mo lang na maging since dito na yan nagkaroon na ng endings, nagkaroon na ng katapusan, yung mga paghihirap mo, bibigyan ng tuldok ni God yan para magpunta ka doon ulit, or para mabuhay ulit, or bumalik ka doon sa dati mong kinalalagyan, na creative ka, passionate ka, malakas ka, yung gano'n, kasi ka dito energetic, dynamic, responsible, no? So ikaw yung taong magtataka ang lahat ng tao, bakit mo dinanas yung ganyang sitwasyon? Bakit ka nagkaroon ng ganyang pagsubok? No? Ano ang nagawa mong kasalanan? No, parang gano'n yung sinasabi sa'yo ng mga tao, natakang-taka sila, bakit ka dumaranas ng ganyan? Okay ka naman, matino ka naman, no? I mean, mabait kang tao, humble ka, mapagkumbaba kang tao, no? So, for me, nagkaroon ka man ng ganyang experience, maybe because nagkulang ka sa faith, konting nakalimot ka sa Panginoong Diyos, sa pananalig, no? Kaya, ginawan ka niya ng test, no? Para malaman ni God kung paano ka makikipag-communicate sa Kanya, paano mo ibabalik or paano mo siya mamahalin, paano mo siya pagsisilbihan, yung gano'n, no? So, magbibigay sa inyo ng tao yan, si God, kung kanino kayo lalapit, at para mabuksan ulit yung way para mabigyan kayo ng kaliwanagan sa kaharian ng Diyos Ama. Okay? So, bibigyan kayo ng tamang daan ng taong yan na makikilala nyo para isama kayo, or sa paglalakbay nyo, isgabayan din niya kayo papunta doon sa kaharian ng Diyos Ama. Na magkaroon kayo ng kaliwanagan sa buhay, na hindi kayo mapariwara, na hindi kayo makaranas ng hirap, no? Napakahirap. Mahirap po ang maghirap. Sa totoo lang, mahirap po, no? Especially po kung health issues na po, napakahirap po. Napakahirap, no? So, kung ano man po yung dinadanas nyo ngayon, especially po sa health, no? Set aside po muna natin ang financial.
ah, pakiusap ko lang po dito is talagang lagi kayo manalig sa Panginoong Diyos. Lahat po sa Kanya posible. No? Basta po galing dito, pagbibigyan po kayo niyan. Kung meron man pong may nakagawa sa inyo ng pagkakasala at dinibdib nyo, i-release nyo po lahat yan. I-let go, let God na po yan. Para din naman po sa inyo yan eh. Para din po sa ikabubuti ninyo. Okay? So, make sure po na i-release nyo po yan para po ma-embrace nyo po yung mga bagong darating na opportunity sa inyo, sa buhay ninyo. Para magsisimula po, back to zero po kayo, para magkaroon po ulit ng pagbabago yung path ng buhay ninyo. Okay? So, we have the Hierophant. Yan po yung lumabas, no? So, now, so after nyo po ma-receive yan, dahil parang ito yung nag-transform nga po kayo, no? So, now we have the Hierophant. Is sinasabi dito na, alam nyo yung power nyo dito is talagang kakakaiba. No? Talagang kung power at power rin lang is nandito yung parang, meron po kayo dito yung divine feminine and divine masculine. So, andun po yung soft and andito rin yung hard. Meaning, andun po yung soft in a way na kind, sweet, understanding, mga ganyan. Pero pagdating po dito sa the Hierophant, which is andun yung parang slight, may pagka-divine masculine po kayo dito, no? Which is andito po yung talagang tapang at ano na kayo, ready to attack na rin kayo. Hindi na kayo yung tipo na tao ngayon na magsasawalang image, hindi na po kayo, hindi nyo na po papansinin yung mga negative na pumapasok sa inyo. Hindi po, this time is talagang lalaban na po kayo, no? Dito is, marami na kayong pwedeng gawin. And darating ang point, no, na itong mga nangyari sa buhay nyo is gagawin nyo po itong parang lesson na pwede nyo i-share sa iba or magbibigay kayo ng mga testimonies sa ibang tao na ipapalaganap nyo, na maipapatunayan nyo na buhay ang Diyos Ama, na buhay si Hesus Kristo Ama. No? Yan po yan, na to the point na magtuturo po kayo at magbibigay kayo ng inspirasyon sa maraming tao. Hindi lang po iikot yan sa buong pamilya, yung testimony mo na yan, kundi sa pangkalahatan, na masasabi mo na talagang ang Diyos Ama ay naandyan para tumulong, no? Okay, so ganon, no, na kailangan maging mas magiging ka dito, parang alam mo, mas mabubuhayan ka ng loob, no, para kang dito, nag-rebirth, no, parang ito yung new beginning or new chapter ng buhay mo, yung magkakaroon ka ng, alam mo yun, para kang magiging pastor dito, ganyan, or public speaker, mga ganyan, no, na magdadalin mo dito yung salita ng Diyos, yung mga amazing things na ginawa sa iyo, yung miracle things na maginawa sa iyo ni God, no, is sasabihin mo to sa kanila, i-share mo to sa kanila, no, na anak ko, Diyos ko, talagang alam nyo talagang pagkasigad ng kumilos, ibang iba. Kaya kung ako sa inyo, especially bagay yung mga nandito naman po, no, is alam ko mga believer po to, yung mga nag-subscribe po dito sa channel po nito is talagang mga believer ni God, no, na talagang andun yung alam po na yung pananalig nyo dito kay God is talagang napakasolid, no, na talagang you're one of us, no. So hoping na itong channel na ito is ganun po kadaming subscriber po, ganun din po ibig sabihin ang talagang naniniwala po sa mundo ng spiritual at kay God, no, na talagang tayo dito sa mundong ibabaw is nababalutan po talaga ng spiritual, no, nababalutan po tayo ng spiritual, sa totoo lang po, lahat po ng kilos natin more on spiritual, no. Again, buhay po natin is hiram lang, no, hiram lang natin po sa Diyos to. Kaya nga mas maganda po yung alam nyo, kaysa magbanatan tayo, kaysa magbirahan ng mga, alam nyo po yung magsakitan, kahit sa orasyon, kahit sa mga yan, bangko versus healer. Parang, alam nyo po kasi life is so short, no, na kailangan po natin mag-enjoy, yung maging masaya. Kung bakit kailangan po nating magsakitan? Ba't ganun, no? Bakit kailangan pag nainggit, kailangan ipakulang? Bakit pagka konting nairapan ka lang, pakulang? Yung mga ganun,
Hindi ba po pwedeng kausapin nyo harapan? Di ba po pwedeng ganun? O kung umulit-ulit man, baka sasabihin nyo kasi, nako, kahit naman ano sabihin ko, wala rin man nangyayari, paulit-ulit lang. Hayaan nyo po, andyan po ang Diyos. Hayaan mo pong si God ang mag-judge dun sa taong umaapi sa inyo. Or sa tingin nyo inagrabyado kayo. Pero huwag nyo gamitan po ng spiritual. Huwag nyo pong gamitan ng, anong tawag doon? Huwag kayong manakit. O kung meron po kayong asawa, tapos, mapasok kayo doon sa relasyon na hindi maganda, mag-cheat kayo, manloloko kayo, no? Dahil may pagkukulang yung isa. Mali po yun. Para kasi iisipin nyo na lang po, paano kung bumaliktad? No? Kayo ang merong magpagkukulang tapos siya, okay, at siya ang nanlalaki o ng babae. Ano mararamdaman nyo, di ba? And yung sa mga gumagawa din po ng mga love spell, pwede nyo pong gamitin yung spell na yan. No, siguro pang akit lang po ng negosyo. No, na mag-invite po kayo. Pero ang tadasalan nyo po dito, yung paninda nyo, hindi po yung tao. Para makaakit po kayo ng mga customer. Hindi po yung makaakit po kayo ng mga may pamilya sa pamilya. Yung makakasira po kayo ng pamilya. Huwag po ganun. No, kasi po alam nyo, nagsisindi pa lang po kayo ng kandila para po manggayuma or manira. Alam nyo makakasira kayo ng pamilya. Nako, may ginagawa na po sa inyo ang Panginoong Diyos Ama. Napakasama po nung ganun. Pagka po ang Diyos binigyan ng blessing ang isang mag-asawa, blessing po yun from God, at sisirain mo yun. Ako po, napakalaking pagkakasala po nun. No? Kaya po, pag-isipan po natin maigi. No? So, yun lang naman pong gusto ko, no? Parang, bakit kailangan nating magsakitan, no? Pagka, ako po, healer po ako, then, meron po akong gagamutin na may mga karga, tatawasin ko po yan, kakausapin ko. Sa elementals po, wala akong problema. Sa totoo lang po. Elementals po, wala akong problema. I swear. Pinaano ko sa inyo yan, ina-assure ko po sa inyo yan, wala po akong naging problema sa mga elementals. Lahat po yan halos, no? Para 90% po, pinagbigyan po ako niyan. Talaga pong pinagagaling nila ang pasyente ko, kinakausap ko lang po yan. Hindi po ako nananakit. Hindi po ako nananakit. Unless po, nagmatigas po yan. Pero siguro wala pa siguro sa 10, no? Ang mga elementals na nalusaw ko. Wala pa po sa 10. The rest po is talagang pinagbigyan po ako niyan. Mangko, grabe. Talaga po matitigas ang ulo niya. No? So, yun lang din po ang ano ko. Kasi for sure, meron po naliligaw dito na may kakayanan pong gumawa or makapanakit. No? Meron po dito nakakapanood, napapadaan. Pero pagka nagganto ng usapan, maalis na po. Pero ako po nakikiusap, no? Better po na magbalik loob po kayo sa Diyos. No? Hanggat maaga pa po, ako po ay nakikiusap sa inyo. No? Gamitin niyo po yung kakayanan na binigay sa inyo ng Diyos Ama sa kabutihan. No? Uunlad po buhay niyo. Tsaka magiging maganda ang buhay niyo. Isipin niyo po dito pamilya niyo, wag po yung sarili. Okay? Isipin niyo po yung pamilya. For sure, for some of you, or kung meron po mga kakayanan na gumagawa ng ganito, ito po yung pananawagan ko na. No? Kasi po, meron po akong naging pasyente na nakita ko talagang hirap na hirap. Nadala po ng ganyang spell, black magic. No? Ano po ako? Sobra. Hindi ko po matake yung ginawa. Naiiyak po ako talaga. Kasi kung po pwede lang po na isang pitik po, okay na siya. No? Kaso kailangan nyo pong bumalik. Kasi talagang malala sa malala. Pero ako po talaga po nananalig sa Panginoon Diyos Ama na gagaling at gagaling na siya. No? Kaya ako rin po ay nananawagan sa inyo na ako yung humihingi rin po ng tulong sa inyo na bigyan nyo rin po ako ng time. No? Bigyan nyo ako ng parang pag-pray nyo rin po ako na may isa katuparan ko po itong mission ko na ito na mapagaling po itong taong to. Mabait naman po ito. Yun nga lang po talagang tinamaan lang po. No? So, yun po, kailangan ko lang po talaga ng
prayers din for my patient. Okay? So, kaya po kayo, medyo ilag po tayo, mangilag po tayo sa mga taong nakakasalamuhan natin. And always, mag-smile lang po kayo. No? And kung meron kayo nakakausap, huwag na po kayo magsalita, makinig na lang po kayo. No? Ang hirap po kasi nga sa mundo po natin, pag mabait po tayo, may nasasabi sila. Pag salbahe po tayo, ganun din po sila. Ang hirap po, di ba? Ang hirap, hindi nyo malaman kung sa kayo lulugar. Pero ako po ay nananalangin para po sa kalahatan. Pangkalahatan na po to. Okay, na naway magkaroon po tayo lagi ng kaliwanagan sa pag-iisip at pagbalik loob po ang lahat sa Diyos. No? Kasi po, parang nararamdaman ko po, no, na ngayon po is palala po ng palala ang sitwasyon sa mundo ng spiritual. Nagiging mas wilder, no? Mas worse ang nangyayari. Kasi po yung simpleng away lang ginagawa na ng spiritual. Matindi po. Kasi po minsan, alam niyo po kung hindi niyo po maagapan ng mga ganyang attacks, pwede niyo po ikamatay. Kaya po pagka sinabing, again, by the way, pag kayo po ay may dalang spiritual, lalo na po sa mga healers, mga bagong healers po, mga as in bago, as in new, okay? Huwag niyo po pupuntahin sa ospital. Pag na-trace niyo po, no, or nalaman niyo po na meron pong kargayan spiritually, huwag niyo pong papupuntahin ng ospital, please. No? Walang ospital, please. Okay? Lalala po yan. Hanggang sa umiksi na ang buhay niya. Minsan po, segundo lang, minuto lang, wala na. Babay na. No? Nandiyan na po yung mga sinusundo na po yung mga yan. Okay? So, yun po ang kabilin-bilinan ko po sa inyo. No? Magpakatao po tayo, maging maka-Diyos po tayo para po hindi po tayo pumasok sa ganong sitwasyon. Okay? And yung pananalig niyo po sa Diyos Ama, huwag na huwag po kayong bibitaw. Please. Huwag po. Yung mga sa tingin niyo po yung mga kasama niyo or friends niyo na medyo naririgaw na po ng landas, kausapin niyo po, mag-heart to heart talk po kayo para po ma-realize po nila na mali na po yung mga path na tinatahak nila. Para naman po sa kanila, hindi naman para sa inyo. Okay? Kung hindi naman po sila makikinig sa inyo, then, sige lang. Sige lang. Huwag po kayong bibitaw. No? Kasi yan po mga taong yan is ibinigay din po sa inyo ni God yan para gabayan sila. Kaya huwag po sila susukuan. Okay? So, yeah. And let's see kung ano pa. Kung meron pa bang ibubuga. For sure, kasi kapal nito eh. For sure meron. Kasi ang kapal po nitong card ko na to. Itong tarot card na to. O, diba? Ang dami. Pero syempre di ko kukunin kasi ang dami. So, wala po tayo ng konti na isa. Okay. So, we have the Ten of Swords. So, dito sa Ten of Swords, no, sinasabi na this time, no, since andyan na, binigyan ka na ng another chance ni God, second chance, second life, or what, no, basta second, binigay sa'yo ni God. Okay? So, dito is kailangan medyo maging matalino tayo, mas matalino. Okay? And, alam niyo po yun, gagawin niyo po yung mga ganyan, yung mga desisyon niyo sa buhay, trabaho, or kung ano man, is kailangan po dito yung sana yung tahimik lang. No, I mean, nagiging successful ka or napupunta ka sa ganong stage ng buhay. Okay, sorry po kasi nanaway lang po ako ng maingay, na. Okay, so yun. So, ang kailangan lang po natin dito is mas brighter po tayo or mas smarter po tayo pagdating sa pagkagawa ng mga desisyon. Okay, so, kailangan din po natin, kung halimbawa po no, may mga achievements na po tayo, kailangan lang po natin to na hindi naman natin kailangan pangalandakan to eh. Ipagsabi, hindi naman po kailangan. So, kailangan po natin dito is kailangan po nating balansihin din. No? Kasi, alam nyo po, yung mga ganyang bagay na, lalo na po kung meron tayong mga achievements, no, and nakapag-decide tayo, basta, doon muna po tayo sa achievements. Okay? So, kung meron po tayong mga achievements sa ganyan, ang nangyayari po kasi is, dahil sa sobrang proud ka na nagkaroon ka niyan, andun yung naisishare mo sa iba. No? Or parang, alam mo yung, sabihin mo man, huwag mo sabihin itong ganito. Kaso yung nasabihan mo, marites. Na-share niya ngayon doon sa kabila. Ganon din na ba, huwag mo sabihin ito kasi baka malaman ni ganito yan. Tapos,
sabihin sa akin ng galing. Eh yung isa din, ganun din, sinabi nila, uy, huwag mo sabihin ano kasi ganito. Alam mo yun, networking si Marites. Ganon. So, ang kailangan lang po dito, kung meron po kayong mga achievements, hayaan nyo lang. Sarili nyo na lang. No, huwag nyo lang i-broadcast or huwag nyo na ikwento kahit sa trusted friend mo. Hayaan nyo lang makita nila lang kung ano yung magkakaroon ka in the near future. Okay? So, dito kasi is parang sinasabi nga na gusto ka kasi, may mga tao kasi na, alam nyo yon, yung sinasabihan mo na yon or mga tao nakapaligid sa'yo, andyan yung minsan parang sila din yung umaawat sa growth mo, no? So, alam mo yung, dahil nga nagkaroon ng blockages, dahil nagkaroon na ng delays, no? So, antay ka lang ng antay. Kasi hindi mo na rin alam halos kung sino yung mga uma-attack dahil nga doon sa pinagsabihan mo. Just for example, ganito. Nagbigay sa'yo ng reward si God or a gift. Like, siguro nakabayad ka ng matagal mo ng pinagkakautangan, no? Or maybe may nakita sa yung bago, halimbawa cellphone, no? Nakakita ng iPhone, wow, naka-iPhone 15 siya ngayon. Mga tipong ganon, naka-iPhone 15 siya ngayon. Ngayon, share mo ngayon niya na, ay, ito kasi ano to, bigay sa akin to ni God kasi dahil sa ganito, ganyan, ganyan. Ngayon, i-share mo ngayon dun sa friend mo, sa well-trusted friend mo, sa BFF mo. Ngayon, syempre, andun yung sabi, huwag mo nalang sabihin, huwag mo nalang, sa'yo ko na lang sinabi to, baka po pwedeng sa atin na lang, ito, ganyan. Eh, syempre, itong isa, makati ang dila, no, hindi rin nakatiis, no, na parang naman sa kanya, is proud siya sa'yo dahil nakabili ka na nga ng gano'n na dati, kahit asin, hindi ka makabili, no? So, i-share niya ngayon dun sa kabila, sa friend niya din. Or siguro, one of your circle of friends din, sinabihan niya. No, na kung talagang kasi sila na-amaze nga sila. So, hanggang sa kalatan na kalat. Ngayon, meron silang isa na pagkwentuhan na medyo nainggit sa'yo. Doon na magsisimula ang blockages. Doon na yung mga spell na masasabihin na, naku, last mo na yan. Ay, naku, huli mo na yan. Yung mga ganon. No, kasi nga, andun na yung inggit. No, andun na. So, kaya careful tayo sa mga pinagsasabihan natin. Okay? Kasi hindi lahat. Kaya lagi rin lumalabas before sa mga cards ko yung trust no one. Okay? So, ayan ang isang card ng Two of Swords. Ay. Okay. Tingnan natin kung ano pa. Kunin natin ito. Okay, so Nine of Pentacles. Ayun. See? Sinasabi ko sa inyo, di ba, kailangan maging tahimik tayo sa mga achievements na nararating natin or nakukuha natin. Now, aside do sa pagiging tahimik, no, is kailangan natin i-secure yung mga yan. Okay? I-save. No? Kasi alam nyo, pagka na-i-save natin yan, or hindi natin kailangan maging bulagsak. Hindi natin kailangan na pagka nagkaroon ka na, nabigyan ka na ni God ng ganito, kung bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganito, spend it wisely. No? Kung ano yung mga kailangan, yun lang ang gastusin mo. O yun lang ang gamitin mo. Okay? Kasi dito is, alam mo, sa ibinigay sa iyo ni God na achievement, at may mga darating pa mga na-achievement, especially sa 2024, sinasabi dito na magkakaroon ka ng comfort. No? Wealth is talagang nasa sayo. No? Talagang yung abundance, prosperity is nasa sayo. Mararamdam mo yan this year, 2024. Okay? So, ang kailangan mo lang dito is mas maging wise and make sure na isi-save mo siya, nasi-secure mo kung ano man yung mga achievements na nare-receive mo from God. Lahat po yung nare-receive mo is from God. Okay? Siyempre, dahil na rin sa'yo, sa pagod mo, ganyan. Kaya, nakikita ni God na kung ano yung mga ginagawa mo. Kaya, binibigyan ka niya ng reward. Especially sa mga healers or tarot readers na talagang well done ang ginagawa niyo sa mga patients niyo or sa mga clients mo. Kaya, talagang yung reward sa'yo dito ni God is talagang, alam mo yun, nagning-ning-ning. Okay? So, we have the Page of Swords. Oh, almost same to ng halos same ng mensahe about sa Queen of Wands nyo, no? Na talagang dito is, alam nyo yun, kung sa Queen of Wands is andun yung nakakapag-create ka na, I mean, yung pagiging creative mo is bumalik or mas gagaling. Now, dito is meron din sa Page of Swords, nandito naman yung mga new ideas, no? Parang, alam mo yun, mas lalong magsha-sharpen yung mind mo. Yung thinking mo dito is talagang mas mag-expand, no? And talagang andito yung
parang well-inspired ka sa ginagawa mo. Kasi, ano to parang kinoconsider mo na yung nangyari sa'yo dahil nga sa pagkakalagapak mo or nagkakaroon ka ng malalang karamdaman noon, mga nito nakaraan, is ito yung kinonsider mo na parang second life mo na. Okay, so now, andito talaga yung super thankful ka kay God kasi gumaling ka. Ganun. Okay. Lamig lang. Okay, so yun. So, kailangan mo lang dito na mas, and by the way, so yung sa Page of Swords, no, since andyan nga yung mga new ideas na papasok sa'yo, and andito yung parang, maniniwala ka na. I mean, kung dati kasi may mga doubts ka eh. So, ngayon hindi. Parang eto na yung, you're facing, the reality, no, na kung ano yung talagang kinahaharap mo ngayon sa buhay, na hindi to joke, no? Hindi to laro. Hindi rin to laro. Yung mga ganon. So, ngayon, isang doon yung mas tumindi yung paniniwala mo kay God. Mas tumaas yung faith mo talaga. No? Kaya, mas din or parang mas marami kang kumbaga, kasi ginawa mo yung mission or mga gustong mangyari, ginawa mo, yun yung parang mga kagustuhan ni God na na-execute mo. So, in return, no, ang balik sa'yo dito ni God is meron ka mga wishes or mga prayers na sinasabi sa Kanya, binubulong sa Kanya, pero alam mo yun, ang ibibigay sa'yo dito is yung hindi mo inaakala. Kumbaga, hihigitan niya yung mga hiling mo sa Kanya dahil nagpakabuti ka, nagbago ka, bumalik ka sa Kanya. Hindi lang basta bumalik, no? Talagang andun yung in-embrace mo siya na sobra-sobra, na talagang pinapasok mo siya sa katawan mo para alam mo yon na ikaw, siya na yung magdi-decide sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay. Yun, no? Okay, so last card. What ang last card? Okay, so 7 of Wands. Okay, so dito sa 7 of Wands, sinasabi dito na, alam mo yun, dahil nga sa challenges na mga nangyari sa buhay mo, is andun yung talagang natuto ka na din, no? Struggles, obstacles, lahat yan, So now, alam mo na paano mo didepensahan ang sarili mo. Spiritual yan, physical, mental, financial, alam mo yun, lahat yan, kayang-kaya mo ng depensahan yan. This time, no? Kasi ngayon is naglagay ka na ng mga boundaries, no? And andito yung talagang parang hindi ka na rin para malapitan ng mga taong ganitong klase. Klaseng ganitong tao. Yung tipong lalapit lang sa'yo kasi may kailangan sa'yo. Lalapit. Ngayon medyo pangingilagan ka ng mga ganitong tao. No? Dahil sa alam nila kung ano ang meron ka ngayon. Hindi katulad ng dati na talagang alam mo yon, sinasamanta nila yung kahinaan mo. Mabait ka masyado. Mabait ka masyado dito, bebe. Angel. So, this time is, alam mo yun, medyo aloof sila, nalapitan ka o approach ka nila kasi dahil sa kung ano meron ka ngayon, spiritually. Okay? Especially ito sa mga medyo nandun na sa mid-phase ng pagiging healer or a tarot reader na nakikitaan nila and naaamoy nila, nasa-sense nila na parang well-blessed ka this time. No? Ngayon, na talaga namang nakikita nila yung mga blessings and graces na nare-receive mo. Hindi mo man ito pinangangalandakan pero nakikita nila. Okay? So, dito is, itong mga ito is talaga yung mga umaatake naman sa is halos sa paligid mo lang. Member of the family. No? So, careful lang kayo. And kailangan mas maging attentive kayo and yung awareness talaga is kailangan lagi nyo kabuntot. But then, kung ganyan may mga doubts kayo or parang alam nyo na kung sino, patience pa rin ang kailangan nyo. Huwag nyong patulan, let go, let God nyo yan. Kaya nang tawagin kayong unga-unga or uto-uto, let go, let God nyo yan. Do the work. Gawin nyo kung ano yung mission nyo, hindi yung kapanakit ng tao. May binigay sa inyong mission si God, doon kayo mag-focus, hindi sa mga marites. Marami kayong dapat gawin. So, make yourself busy
no? Sa mga ibang ways sa mundo ng spiritual, hindi yung pakikipagmarites. Wala kayong mahihita sa pagmamarites. Alam mo, lalo lumalabas tong honeymoon na to pag ito gamit kong card. Para kailangan mo dito ng alam mo yun, okay. So, since ando na yung parang nagkaroon kayo ng growth, no, sa buhay, or andun yung talagang rebirth or new beginning ng buhay, parang sa bagong kasal din, parang new beginning, newlywed, no? So, andito yung talagang parang gusto nyo mag-celebrate, no? Through travel, no? Maybe sa malapit na probinsya lang, or pagkabonggang-bongga naman ang buhay, why not? Sa ibang bansa, is parang yun yung mga plans ninyo. No? Para ma-overcome nyo yung mga pinagdaanan nyo dito mga nakaraan, or nitong year 2023, no? Para ma-overcome nyo. So, better gawin nyo to year 2024 para maging maganda at mas magaan yung vibes nyo sa buhay. Okay? So, next is they'll be back. Expect to hear from them soon. Okay. So, etong nangyari sa'yo, no? Actually, yung nangyari sa'yo, na pagkakabagsak mo, or pagkakasakit mo, or parang pagkakalulong mo sa mga kung ano man yan, addiction, mga ganyan, no, is andito yung gawa kasi siya ng spiritual, no, na parang, alam mo yon, masyadong nilaso ng isip mo, or yun kasi naano sa akin ng spirit, parang nilaro ka dito pinaglaruan ka dito ng bongga, no, na hindi nila alam na gano'n pala ka-worst ang magiging resulta ng ginawa nila. No, parang sa kanila laro-laro lang, tinry lang, parang ganun. Pero hindi nila alam na halos ikamatay mo, ikabagsak mo, ganun. Magpaparamdam sa inyo, or parang lalapit sila sa inyo para mag-ask ng apology kasi nagba-backfire na. No? Nagba-backfire na siya. So, antay-antay nyo yan dahil kung hindi man to sa text, pwedeng email, pwedeng talagang i-confront kayo nito, pupunta sa inyo to visit you and to say sorry. Okay? So, let's see kung ano pa ang bibigay na mensahe ng aking baby loves na card. Ano po kung message, Holy Spirit, please. Thank you. Thank you po. Message, thank you. Last shuffle. Okay. So, ito muna isa. Okay. Okay. So, all you have to do is, alam nyo yun, parang kung sino man to babalik sa inyo, no? Or kung sino man to makakipag-usap sa inyo, or mag-chat sa inyo, is parang hindi ka pa ready to face them, to talk to them, no? Kasi parang masyadong malalim yung pinanggalingan, or masyadong malalim yung malalim ang pinaghuhugutan. Ganun ba yun? Ibig sabihin, malaki ang pagkakasala nito sa'yo, hindi lang basta kasalanan, no? Medyo talagang lumubog. Medyo talagang malalim, no? So, dito is, naka-move on ka na no? Or try to move on pa, no? Pero andito yun talagang, kung siya, ready na siya na makipag-usap siya, pero ikaw hindi. No, parang gano'n. Pero, alam ko naman na, this time around, no, kung kanino man tong reading na ito, kung sino man ang makaka-resonate, is alam ko naka-move on ka na. And alam ko pinatawad mo na tong taong to. So, ang gusto mo na lang mangyari dito is, tahimik na buhay. Since ando ka na sa period na yan, na tahimik na ang buhay mo. Dahil naka-move on ka na, gumaling ka na, and ando ka na kay God, no? So, ang gusto mo dito is, tuloy-tuloy na ito. No? Na parang gumaling ka naman nang wala siya, na kahit na alam mo siya yung gumawa sa'yo. So, andito yung talaga, nag-move on ka na. Para kasing waste of time na lang sa'yo yung nakikipag-usap ka pa sa kanya. No? Parang ando na yung inilapit mo na siya sa Panginoon, humingi ka na rin ng kapatawaran, at humingi ka na rin ng basbas kay God, na para pagbigyan ka niya sa iyong kahilingan na, yun nga, na binigay mo na yung forgiveness dito sa person mo na to. So, sana ay pagbigyan ka rin na hanggang doon na lang. Kasi,
alam nyo, sa totoo lang, no, in real life, no, ganito lang po kasi yan. Makikipagbati ka sa alam mong gumawa sa'yo sa mundo ng spiritual na halos patayin ka, no? And ang hindi pa maganda dito is yung tipong malapit na kaibigan mo or sa family mismo, family member ang gumawa. So andito yung syempre hindi naman aamin, walang aamin, no? Hindi mo naman kasi pwedeng pa-barangay to, hindi mo naman pwedeng pa-police to. So talaga andun yung denial, no? So ang mangyayari po dito is andun yung makakausapin niyo po talaga dito is si God na pinatatawad ko na po siya. Pero hanggang doon na lang po. Pero pinatawad mo na and mag-move on na po ako. Sasabihin niyo po dito is pinaubaya ko na po sa inyo, kayo na pong bahala sa kanya. Ganon. Pero pinapatawad ko na po siya. Ganon lang po. Kasi po ang mangyayari po dito, kung pinatawad niyo po siya at babalik po kayo sa dati. No? Kung kayo po dito is sincerely na parang talagang pinatawad niyo po siya and gusto niyo ulit magkaroon ng parang second chance na mag-uulit ang samahan ninyo, balik ulit sa dating pag-uusap, ganyan, pag-care, ganyan. Pero siya kasi hindi. Na parang sa umpisa lang ganon. Pero hanggang sa nakikita niya na yung hate niya sa'yo. No? Kasi andito yung nakita niya nga na nagkakaroon ka na ng growth. No? Ganon. Kasi nga noon nga, pagka nakikita niya o nalalaman niya na nagiging maayos yung business mo, na-promote ka, nagiging healthy yung katawan mo, nawala na yung sakit mo, hindi ka naman lang pumastos ng kumagkano. Alam mo yun na through prayers is gumaling ka. Alam mo, ano sa kanya yun, big deal yun. Na bakit ikaw ganito, ganyan, bakit ako ganito, gumagastos ako nito, mamahaling ospital ako, pero di ako gumagaling. Bakit ganito, pabalik-balik kami ng ospital, ikaw ganyan lang, sa center lang, gumagaling ka. Di ba may health center? Okay, dito pa sa Pinas, di ba may health center? So, yung ganun. So, sila, yung tipong yung person mo na to is, pumupunta pa sa mga private, no, para lang gumaling. Pero ikaw, center lang, talo-talo na, no? Generic na gamot, inumin mo, galing. Sila hindi, lahat branded. No? Lahat check-up, general check-up, pero sila yung sakitin. Bakit? No? Kasi marami silang inaagrabyadong tao. Hindi lang ikaw, collective. Hindi lang ikaw. Okay? Hindi lang ikaw ang nag-iisang ginagawa nila na hindi maganda. No? Kaya they are all suffering. Kaya nga rapid ko pong bilin sa inyo na magpakabuti po kayo. No? Alisin niyo po yung pagiging ganid. No? Alisin niyo po yun. Kasi yan po yung parang alam niyo po yung kung hindi po kayo magpapakabuti, may judgment day po talaga. Totoo po yan. May judgment day po na binibigay si God. Pag talagang si God, mahaba po pasensya niyan. Napakahaba po. Pero pag talaga naman pong ang anak niya mismo, child of God, no? Ikaw mismo, the chosen one, the earth angel is ginalaw, nasaktan, umiyak. Ay naku po, good luck talaga sa gumawa sa'yo. Good luck na good luck. Good luck na good luck. Okay? So, yeah. Okay, so kuha tayo ng message dito sa ating another oracle card, which is yung ginawa ko po. Which is yung sinula. Okay. So, for what I know, I'm the first Filipina tarot reader na gumagawa po ng mga ganitong oracle card. Okay? Kasi ito po talaga is mensahe from divine, from my guides. No? Kung ano po yung sinusulat ko dito. Talaga pong, kung ano po yung binulong, yun po ang susulat ko. Kaya po ganito sulat ko, pangit. Kasi po madalian yan. Madali ang sulat. Pero yung sa mga binibenta ko pong oracle cards, magaganda na po penmanship ko doon. Kasi po, yung mga binibenta ko pong oracle cards is, hindi naman po yun instant sulat. No? Pag kami binulong sulat, hindi po. Pinakopya ko na po kasi yun. So,
Kung ano po yung mga nasa oracle cards ko, yun din po ang mga nasa binibenta kong oracle cards. Okay? Pero, bago ko po yan gawin, talaga pong may mga ritual din po akong ginagawa para po talagang mag-connect po siya sa inyo. Actually, maganda naman po ang feedbacks dun sa mga oracle cards na kumuha sa akin kasi talaga pong totoo. Totoo po lahat. Okay, so hindi po tayo na mensahe dito para sa collective. Tignan natin kung anong chika niya. Okay, so ito na po yung last deck natin. No? Medyo madulas pa po ito kasi bago pa eh. Bago pa. Uy, alam nyo talagang gusto kong i-reading si Katniel. Kaso baka mamaya may magalit sa inyo eh. Ila-love reading natin siya pero iba pag love reading, pwede akong bigay ng name. I mean, kailangan pong mag-mention lang po ako ng name, then po. Basta po pagka marami, at least 10 comments. Kung sino po, magbabasa po ako later kung sino po ang mayroong comments about kay Katniel. Kinarir talaga, giniit. Kasi ano po ako eh, fan po nila ako, naiinis ako. Parang Sharon Cuneta and Gabby Concepcion ako eh. Pero ngayon po, Katniel na po ako. Dati po, Liskin. Yan. Okay, so tingnan po natin ang mensahe. Sa chat nyo lang, mag-comment lang po kayo. Then, kung may makukuha po akong 10 comments, ayan. At kung sino po yung gigil na magpa-reading, ayan. Kasi may mention ko na lang po dito. Kung sino po yung gigil na magpa-reading about Katniel. Ay, hingi na tayo ng update. Tsaka malaman lang po natin kung ano po talaga pinagtalunan nila. Kung totoo bang may cheating kinemers, ganun, di ba? Mamaya, wala naman. Okay, so here's Infinity Dios. Okay, so ito po is isa din po sa tangan ko. No, nabanggit ko na rin po ito lang kahapon, no, na reading ko, Friday, na isa po is isa ko po rin po sa mga tangan yan. No? Actually, yung iba po kasi ganito, ang lahat po ng mga amulets is may kanya-kanya pong gabay yan. Okay? May kanya-kanya pong gabay yan. Depende po yan kung paano nyo po yan dadasalan. At depende po kung sino po ang lalapit dyan na spirit, elemental, kung ano man. No? Pwede pong ancestors nyo rin. Pwedeng gano'n, pwedeng ascended masters. And, syempre, si God. No? Pwede po yan. Kasi po ako, alam ko kung sino po ang may hawak ng Infinity Dios ko. No, alam ko po. And for sure, kung sino po dito may third eye, na talaga napakalakas ng third eye, alam nyo kung sino ang bantay ko sa Infinity Dios ko. Alam ko, masasabi nyo yan. Kung sino ang bantay ko, sino ang gabay, ang gumagabay sa Infinity Dios ko na tangan. Okay? Wala po akong mga atardar, wala po akong iba pong amulets, no, na sinasabi mga malalakas sa pandemya, tetragrammaton, mga ganyan. Wala po akong ganyan. Kasi po, mas naniniwala po ako sa mga tangan ko na mas holy, yung mga ganito po, no. Kasi po sila po is talagang, alam niyo po yun, since childhood, sila po ang kasama ko. No, sila po ang kasama ko. Kasi po, since bata pa po ako, andun po yung naging, sabihin na natin, naging apple of the eye ako, naging favorite ako. Pero, happiness, hindi ko po masyado nakuha. Hindi po eh. Ngayon po, talagang napakasaya ko. Dahil, nabinigyan po ako ng ganitong gifts and ability si God, talagang kinoconsider ko po ito, mas mayaman ako sa pinakamayaman sa buong mundo. Hindi na ikaw po nanalo sa loto. Kasi po ako, alam po kung saan na po ako pupunta ngayon pag nawala ako sa mundo. Alam ko na po na sila po ang makakasama ko. Dahil ngayon nga po sila nakasama ko. Paano pa po pag nawala ako sa mundo? Sila po ang kasama ko. Wala po akong pakialam sa sinasabi ng ibang tao na alam niyo po kasi sa mundo, depende po sa religion, meron po nasasabing make sure na ang nakakausap mo is ganito, ganyan. Siguro yung si Kristo yan kasi baka demonyo na yan. May mga ganun po eh, i-discourage po kayo. Pero alam niyo po sa sarili niyo yan, kung sino po yung tinatawag niyo, sino po yung dinadasalan niyo, at ano po yung dinadasal niyo. No? Kung ang dinadasal niyo po, basta-basta lang, na wala kayong mga debosyon,
no? Wala kayo mga ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati, sumasampalataya. Pag wala po kayo nga sa mga prayers at banat na kayo ng banat, iba po tinatawag nyo, iba po ang tumutulong sa inyo. Every time po na magdadasal, lagi ko po sinasabi sa inyo yan, humingi po muna kayo ng basbas sa Panginoong Diyos Ama bago kayo bumira. Iba po yun, power po yun. No, iba po yun. Lagi nyo pong tatandaan yan. Diyos Ama muna bago kayo bumira. Okay? Diyos Ama muna. Okay? Hindi kayo pwede bumanat ng orasyon agad. Tatalab po yun. Bakit? Kasi namantra nyo na po yan eh. Pero hindi po ganun kalakas. Unlike po yung tatawagin nyo muna, magbabasbas po muna. Hihingi po muna kayo ng basbas, pahintulot sa Diyos Ama na pagagaling nyo po itong taong to. Buga kayo ng orasyon. Talab yun. Aray ka agad ang gumawa dun. Aaray po agad yun. Sabay banat ang mga, sabay banat ang mga, mga guides nyo. Okay? Kaya minsan po, huwag kayo makikinig sa mga sabi-sabi, no? Sa mga kailangan po dito, yung nararamdaman nyo, magtiwala po kasi yun nararamdaman nyo. As long as alam nyo nasa Diyos kayo, as long as alam nyo Diyos ang tinatawag nyo, Diyos Ama sa langit, na gumawa ng langit at lupa, ang tinatawag nyo na si Jesucristo Ama na inalay ang sarili para tayo matubos sa pagkakasala, wala po kayong dapat alalahanin. Wala kayong dapat ikatakot. Huwag kayong makinig dyan sa mga yan. Naiinggit lang po yan. Kasi sila wala, ikaw meron. Let go, let get nyo po yung mga ganyan tao. Na mga mapanghusga sa kapwa. Na ang gusto nila sila ang nakakaangat. Ikaw dyan ka na lang. Okay? Huwag niyo po silang mga intindihin. Okay? So, kukuha lang po siguro tayo ng tatlong cards dito kasi masyado po mahaba yung reading ko. Parang puro sermon ako ngayon. Tamang sermon po ako ngayon. Pasensya na po. Gusto ko na po pa-realize sa inyo yung mga talagang kaganapan sa mundo. Wow! Puro amulets to Okay, so we have Tres Picoroma is waving. So, kailangan nyo din daw pong hawakan to. Bukod kay Infinito Diyos, kailangan nyo rin pong hawakan to. At Tres Picoroma po is the best na hawak lahat ng manggagamot. Legit. Okay? Lahat po ng manggagamot, meron po niyan. Tres Picoroma. Kasi po yan is napaka-the best na pang-depensa po sa lahat ng atake ng kalaban. The best po yan. The best. The best. The best. The best. The best. Pang-depensa po yan Physical. Spiritual po kay God pa rin tayo. Spiritual po kay God tayo. Depensa sa katawan. Tres Picoroma po. Napakagaling po. Dahil po sa atake ng mga kalaban sa mundo ng spiritual. Okay? So, sa lahat po ng mga healers, sa mga bago pong healers, yan po ang the best. No? So, yung mga ganyan po natin na amulets, meron po ako niyan sa sa video, naka-highlight po yan. Paki-check nyo na lang po. I-click nyo po yung sa YouTube channel ko. Naka-highlight po yan. Tres Picoroma. I mean, yung upload ko ng mga amulets. Nakonsagra ko yung mga yan. Ganun. Okay? Oops. Okay. So, we have fight, fight, fight. Laban, laban, laban lang. Diba? Laban lang. Walang bitawan. Andiyan kasi si God. For you, for us, for all of us. God will always bless us. Tandaan niyo po yan. Kasi po, patuloy tayong gumagawa. Wala po tayong naapakan tao. Wala po tayong ginagambala. Nasa atin po yun. Nasa atin po ang basbas niyan. Nasa atin po ang panig. Hindi lang po siya. Hindi lang po si God. Marami pa po. Mga ascended masters na andyan. Ang ganda Fight, fight, fight. Then, end. Okay. So, ito na end natin. No? So, hindi ko napapalawakin yan. So, tama na po yung 4 na oracle cards. So, since ayan na po, meron tayong Infinity Diyos na kailangan nyo po magintangan, Tres Picoroma, and laban, laban, laban lang para matapos na po yung pinagdadaanan nyo.
So, ito po ang kailangang hawakan ng kung sino man po may malalang karamdaman nitong may reading na ito. No? Kung sino man po sa tingin nyo ang mayroong malalang karamdaman, kailangan po nila ng Infinito Diyos, Trespito Roma, para po sa kanilang kagalingan. Pero syempre, kailangan po muna lang magpahiling para magkaroon po sila nito. I mean, bago sila para magkaroon po nito. I mean, para po gumaling, sorry. No? So, kailangan po nilang magtanga, ulitin ko po, kailangan po nilang magtanga ng, teka lang, kailangan nyo po magtanga nito. O sila. No, kung kilala po kayo na may madalang karamdaman, ito po ang pag-partnerin ninyo. Okay? Dahil po dyan is fight, fight, fight. Ibig sabihin, paglalaban, lalaban. Kung ano man. Hindi lang po ito sa sa health. Sa financial, pwede rin po. Isisingit ko na po si Santo Niño Hubad dito kasi yun po kauna-unahan kong tangan. Lagi po sinasabi yan. Siya po nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Sumunod po si Trespito Roma. And sumunod si Infinito Diyos. Tatlo po yan. Na talagang for a year is yan po yung tatlong tangan lang ang hawak ko. Then, nasundan na kung ano-ano. No? Kasi yun po ang, kumbaga, tinatawag sa akin or tumawag sa akin na kailangan ko po silang gawin tangan. Okay? So, dahil sa laban na yan, at palaban ka, matatapos siya, syempre natalo mo sila eh. Huwag lang po kayo bibitaw. Especially po kung may kakilala po kayo mga nagpapagamot sa mga healers, sabihan niyo po sila na huwag bibitaw. No? Huwag po silang bibitaw. Okay? Kasi talagang malaki ang chance. Manalig lang po. Iba po ang prayers. Isang beses lang po, ganito lang po kasi yan. Nagpunta po kayo sa manggagamot. Tapos, andun po yung parang, nandun nga po kayo sa manggagamot, pero andun yung faith. No? Hanggang sa mga ilang araw, andun, naniniwala kayo sa manggagamot. Pero andun yung parang, sobrang init nyo at medyo nahihirapan pa rin kayo. Andun yung biglang, nagkaroon kayo ng doubt. Wala na, back to zero po yun. Again, ang mga healers po is binigay po ni God yan. Or, binigay ni God po yan para po sa inyo. Mapagaling po kayo. Pero kailangan po ng mga healers na yan, katulad po namin, nang buo rin po paniniwala nyo sa amin. Kasi po, kami po is binigyan ni God ng kakayanan para kayo pagalingin. So, yung paniniwala nyo po sa amin is ang paniniwala nyo sa taas, kay God, is mas mataas. Okay? So, yun lang po. Okay? So, kung sino man po makaka-resonate dito, please, paki-subscribe po, paki-like, no? Click na po yung like and yung comments, like and comments, yes, and share nyo na rin po. And meron din po notification bell po yan, pakipindot din po yan para po every time na meron po akong reading is i-click nyo lang po siya and ma-update po kayo. Maglalabas po kagad sa notif. Okay? Ano pa ba ang bibilit po? I think yun lang po muna, no? So, yan po, kung sino pa gusto mag-avail, ang mga amulets, available po yan sa atin. Okay? So, hopefully, andun po yun talagang let us keep on praying and iwasan na po natin ang makipag-away, no? Love lang po tayo. Love, ganun. Magkaroon lang po ng medyo hindi pagkakaintindihan, huwag lang po banatan ng kulang. Pag alisin nyo na po yung mga ganun, mag-usap na lang po, or huwag na lang po magpansinan, pero huwag nyo na po daanin po, pupunta kagad kayo sa mangkukulang, pupunta kayo sa manggagamot, paparusahan agad, yung mga ganun, no? Wag. Okay? Sa akin po, marami po nagpapagawa ng ganyan, yung tipong lalapitan ako, pagka napagaling ko, sasabihin sa akin, pwede nyo po bang ibalik sa kanya to? Hindi ako nagdidesisyon mo, si God. Basta pagagalingin ko lang siya. Then yung pagbalik, si God na bahala doon. Basta pagagalingin ko yung pasyente ko. Pero yung uutusan ako, bibigyan ako ng ganito para lang ipabalik. No. Papaluin ako niya, no? Yan, papaluin ako niya ni Jesus Christ, tsaka ni Mother Mary. Yan, papaluin po nila ako. Ang dami po niyan. Paluin po ako ng mga yan. I mean, alam nyo na yung sinasabi kong palo. Ayoko po. Mahal ko po tong gift na binigay nila sa akin. Kaya po alam niyo po kahit mga simpleng kasalanan lang talaga namang Diyos ko, halos makulitan po talaga sa akin yung mga yan sa paghingi ko ng tawad. Hindi lang po sa kanila, syempre po sa mga gabay ko din. Kahit po sa mga gabay ko, di bali pong magsiksikan po kami lahat dito. Di bali pong ganon.
Wag lang po sila mabawasan. Alam po nila yan. Iniiyak ko po yan. Talaga pong gano'n ko sila kamahal. Alam po nila lahat yan. Kung gano'n ko sila pinahahalagahan. Kaya dapat gano'n din po kayo sa mga gabay ninyo. Bigyan niyo po sila ng halaga kundi po dahil sa kanila. Hindi rin po kayo, hindi po kayo makakarating sa kung anong meron po kayo ngayon. Hindi po kayo maililigtas sa mga kapahamakan kung wala po sila sa inyo ngayon. Okay? Hindi po kayo magiging healthy kung hindi po dahil sa kanila. Lahat po na ikinikilos nyo, lahat po nangyari sa buhay nyo is dahil sa kanila. Depende po sa kinikilos nyo. Depende po sa pananalita ninyo. Kaya yun lang po ang panalangin ko. Magpakabuti po tayo, hindi na po dahil magpapasko, kundi po sa araw-araw. Okay? So, again, starting from this day, no, is maririndi po kayo sa pagbati ko na Merry Christmas! Ayan. Kailangan ko pa ba mangaroling dito? Siguro naman hindi na. Sorry. Okay. So, Merry Christmas po and tawagan nyo na po yung mga families para po magkaroon po kayo ng reunion, Christmas party, ganyan. So, yun na. Alam nyo kung po pwede ko lang dito, i-video or parang i-upload, no? I-upload yung kaganapan ko ng December 24 or 25. And lalo-lalo na po sana yung birthday ko. Gusto ko sana masaksihan nyo kung hindi naman ako naghahanda po eh. Kasi New Year nga po yun. So, parang gusto ko siyang i-share po sa inyo. Sana, hirap po kasi sa FB. Alam nyo kasi sa FB, daming attacks. No? Daming attacks sa FB. My goodness. Okay, so ganito na lang tayo. So, alin yung gusto kong ganun gusto mo i-share. Pero, in God's perfect time. No? So, hopefully, makapag-live po ako next year. Nang makita nyo naman po ang aking fest, no? The Chosen One, the Earth Angel, no? So, yan. Hopefully po magkita-kita tayo dito mismo sa aking Angel Whisper 11 YouTube channel. Hindi lang po sa reading, no? Yan. So, maraming salamat po and God bless. Again, Merry Christmas and a Happy New Year in advance. Bye!